Ayan po, oh. Pag medyo malayo sila ito kasi ayan, natatakpan kasi nito kaya ayan. Ayan, napakaganda. Hello mga plantito-plantita, good morning po, magandang araw po sa inyong lahat at ngayong araw po na ito ay samahan nyo naman po ako dito sa bagong episode kung saan po ay ipipresent ko po sa inyo ang ganda ng bawat halaman na mga namumulaklak po dito sa aking garden. Kaya ayan, welcome back po ulit muna dito sa aking munting channel, MJ Nagrampa Channel. Ako po si Joy, ang inyong certified plantita. Ayan nga po mga plantito-plantita. Ngayong araw po na ito, ang gusto ko pong ibahagi sa inyo at ipakita ang kagandahan ng mga halaman na ito na ngayon ay may mga bulaklak. Sa maliit ang space, pwede naman po ito. Kasi hindi naman po ito yung mga nagiging big trees. Ito ay mga mini tree lang, maliliit lang na mga nagkakahoy na halaman na bagay po sa ating garden. Kahit hindi man ganun kalawakan yung garden natin, pero pwede tayo ito magtanim kasi magbibigay po ito ng shade na pwede nyo pa pong magamit yung shade noon sa ibang mga plants na ayaw talaga sa init. Kaya yun yung gusto ko sa inyong ipakita kung gaano kaganda yung beauty nila dito sa aking garden na most of my plants ruton at the same time may mga flowering plants na ganito na halos hindi talaga nauubos yung bulaklak. Hindi po nawawala ng bulaklak. Ngayon ay very early in the morning. Ayan, kung mapansin nyo, ano pa ang likod. Wala pang masyadong init. Tahimik pa. At yun yung ipapakita ko po. Umpisahan po natin dito sa mga klase ng musenda na sobrang ganda rin ng mga bulaklak. Alam ko familiar kayo dito sa musenda variety. Marami itong variety at ito yung gusto ko makolek pero ito pala yung mayroon sa akin. Ayan, mga plantita. Ito yung isa sa musenda variety. Itong Doña Aurora. Pinutol ko na nga po itong sanga dito kasi hindi magandang tingnan, masyadong leggy at saka doon. Kaya tingnan nyo po. Halos hindi po ito nawawala ng bulaklak. Ayan mga plantita. Isa si Doña Aurora sa musenda variety. At kung titingnan nyo po ay hindi naman siya malaking kahoy dito sa aking garden. Maliit lang yung mga sanga niya kasi pwede naman po natin yan i-cut. At ayan po, mas maraming tumubo na sanga. Mas lalo siyang magiging lush. At marami siyang pwedeng magpa-flower pa. Kaya pwede na lang naman to sa maliit yung space. Ayan, isa din po itong variety ng musinda. At kung mapapansin nyo po ay paubos na rin ang kanyang bulaklak, patuyo na. Ayan mga plantita yung kulay. Peach po ba yan?
Di ba po, mas mataas yung pagkakahoy niya doon sa Doña Aurora, doon sa isa. Pero pwede naman itong ikat. Pero hinahayaan ko na lang. Ang kaibahan po kasi nito, hindi naman ganong kalalaki pa yung mga sanga niya. Kaya okay lang na medyo ganyan pa siya. Pero talaga pong sobrang sipag niya mamulaklak. At nasa atin na lang po yun kung palalakihin natin sila, palalaguin natin sila. Pero sila po yung mga flowering tree plant na mga mini lang. Mini, hindi naman talaga yung mga super nagkakahoy. Kaya okay lang din naman siya sa mga small space na garden. Mayroon pa ditong ibang plants. Kaso yung iba ay wala pang bulaklak. Kaya aywan ko kung siguro sa huli ko na lang ito ipakita. Na pwede din sa mga garden ninyo kung hindi kayo swerte mag-alaga ng mga daisy or rose or bougainvillea, carnation plant, kung ano pa yung mga medyo flowering plants lang na mabababa. Pwede rin naman tong mga pang-add. At ito po yung isa pa sa aking Musenda variety. Itong, kung hindi ako nagkakamali dito sa ID nito, Doña Luz. Variety po na ito ay Doña Training po. Wait po. Ito po yung pangatlo sa variety po ng Musenda dito po sa aking garden. At yung sinundan po nito, yung kulay peach, ay Doña Luz po yun. Kasi yung puti, Doña Aurora. At ayan, ito po, ang kaibahan po nito dito sa Doña Luz and Doña Aurora. Sobra pong madaming sanga. Para siyang vining, para siyang, iyon nga po, para siyang magbabine na maraming mga sanga. At yung sanga niya ay hindi naman yung typical na sangang matitigas na mga malalaki. Kumpara po doon sa, kumpara po dyan na yung mga sanga niya, hindi ganong karamihan, pero parang ang strong, ang tigas yun po, yung matibay. Ito po, ang sanga niya, kung mapapansin niyo po, tingnan niyo po, ang daming mga sanga. Sobrang lush nung sanga, pero hindi naman siya ganun ka solid na, super tigas na ano. Kaya nasabi ko pong, para siyang magbabine. Kasi kung tingnan niyo nga po, nilagyan ko siya, mas nahuli po ito, nahuli itong variety dito sa aking garden. Nilagyan ko siya ng ano, kasi sa sobra niya pong sanga, ganong-ganon na po siya. Hindi na magandang tingnan. At ayan, tingnan niyo po yung mga bulaklak niya po. Ilagay ko na lang po pag nag-edit ako yung ID nito. Kung ano po ang nito, ID. Ang ID po niyan ay Doña Training po. Sinerch ko po. Ito pong isa, mas mataas po itong isa. Ayan, mas mataas po itong isa. At tingnan nyo po pag nasa malayo po, napakaganda niya. Wait po. Ayan po, pag medyo malayo sila ito kasi, ayan, natatakpan kasi nito. Kaya ayan. Ayan, napakaganda. Sobrang ganda nito. Hindi ko lang pa alam yung alam ko na po kung nakaso nakalimutan ko yung ID nito. Basta Doña Aurora, Doña Luz, yung isa yung peach, at Doña Esmeralda ba yan? Pero hindi po ako sure, pero ilalagay ko na lang po para hindi po ako magkamali. Ayan po yung mga tatlong variety ko na Musenda dito sa aking garden na sobrang stand out po yung ganda nila. At hindi naman po sila yung
matataas talaga mga nagkakahoy. Ito lang yung kaibahan lang talaga nito, itong pula. Sobra-sobra yung dami nung tubo ng sanga, pero ang lalambot naman. Na pag hindi niyo po tinalian, maggaganong-ganunan yung mga sanga. Kaya kailangan po may suporta, hindi nakatali para lang maging maayos yung mga sanga. Kasi nung hindi po yan inanuhan, nung hindi siya nilagyan ng suporta at hindi tinalian, napakapangit po. Nakaano siya sa mga kruton, yung mga sanga niya doon. Kaya inayos ko, nakagaya, nakatayo. Tapos eto pa po yung mga kahoy, at ito ay mayroon din ito sa ibang bansa. Para nakita ko nga sa parang galing itong variety na ito sa ibang bansa. Itong Caballero tree or Caballero plane tree. Ayan, ito pong Caballero tree or Caballero plane tree. Maliit lang siyang flowering tree na halaman, kung makikita nyo po, pero halos hindi po yan nawawalan din ng bulaklak. Ayan, pwede din po yan sa ating garden kasi hindi naman siya masyadong lumalaki, at pwede nyo naman po yan i-trim kung ayaw nyo po ng ganyang pakataas. Pero tingnan nyo po yung bulaklak. Ayan po yung bulaklak. Iyan pa po ang isa, itong parang red-orange ang bulaklak niya. Nandito ako sa medyo malayo, at kung mapapansin niyo po yung liwanag dito, hindi pa ganun kasikat yung araw. Pero tingnan niyo po, napakaganda po ng bulaklak po na yan. At talaga po hindi kayo lugi. Kahit wala kayong rose, wala kayong daisy, pero meron naman kayong ganitong halaman, itong Caballero tree or Caballero flame, na talagang mabubusog kayo sa bulaklak niya po. Mayroon pa pong isa ako nakikitang variety nitong Caballero flame, yung pink, ayan. Tapos mayroon ako dito isa pa, hindi pa lang ganun kadami yung bulaklak niya. Marami pa po ang mga flowering trees. Ito ay yung pinapakita ko, yung available lang dito sa aking garden. Pero yung iba kasi wala pang bulaklak at hindi pa namumulaklak, kaya hindi ko po pwedeng i-present. Ito po ang isa sa aking flame tree or Caballero tree. Ayan, kaunti lang yung bulaklak niya. Ayan, natapos na. Ayan. Ayan, konti lang po talaga yung bulaklak niyan. Pero wala ako nito yung isa, yung pink. Gusto ko rin magkaroon nun para makumpleto yung kulay ng flame tree dito sa aking garden. Ayan po, tama lang din yung laki niya, yung ng mga sanga niya. Itong yellow boss ba? Yung nito, kanya ako nagkakamali. Ayan, napakaganda rin po nito. Isa rin to sa mga mini flowering tree. Ayan. Masipag din po itong mamulaklak. Ayan po. Pwede po yan sa ating mga garden. Kasi ako wala akong, may rose ako, makaunti lang. Isa, dalawa, tatlo, apat. Apat lang na puno ng rose ang mayroon ako dito. At hindi naman siya ganung kaplenty magmulaklak. At ang daisy hindi naman nag-improve sa akin kasi laging nalililiman ng ibang plants. Kaya ayan, maganda rin ito. Ito, pawala na rin kasi yung bulaklak. Paubos na. Love and Devotion. Mayroon pa ako nitong yellow at ito ay orange. Ayan, maganda rin po yan mga mini flowering trees sa ating garden. Ayan, magbubulaklak pa po yan. Ayan. Tapos, ayan.
Ayan, pwede po ito sa ating mga garden kung naghahanap po kayo ng idea kung anong klaseng mga mini flowering trees ang pwede sa ating garden kung maliit lamang po ang ating space. Isa po itong mga pinapakita ko pong halaman ang pwede nyo pong alagaan, itanim sa inyong mga mini garden. Ito okay din naman po ito, mabilis naman itong pabuhayin. Pwede naman po ito, yung ganyan pong klase ng plants. Ito pwede naman po ito, ayan. Marami din pong bulaklak yan at parang sampagita po ang bulaklak niyan. At iyan po ang ID po niyan ay Lady of the Night. Ayan kasi mabango po ang bulaklak nito. Matagal na po ito hindi naman siya as in super nagkakahoy. Tama lang po ng mga pang mini garden. Ayan, ayan magbubulaklak naman po siya. Pwede din mga plantita yung variety ng powder puff. Ayan. Kasi mayroon ako dito ang tatlong klase. Red, pink, and white. Pero yung pink ko nagkasakit. Pero buhay naman. Yung white ko, parang 2 beses pala na mulaklak. Eto po. Ito yung powder puff po na pink. Ayan. Nagkasakit po ito. Nagkasakit siya. Ayan. Pinutol ko na nga po yung mga tuyunan, niya, sanga. Pero ayan naman sa ibaba. Malago naman po sa ibaba. Ayan po. Marami siyang sanga dito sa ibaba. Ayan po. Pero kung gusto nyo rin po ng plain lang yung bulaklak, hindi siya ganong kakulay. Ayan, napakaganda din po. Super rare siya. Bihira yung mayroon na ganyan. Tumitikop ito pag tanghali na. Pagka umaga, nakabuka pa siya. Pero ang ganda niya po. Ayan. Biray po yung mayroon nito. Ayan po. Pagka umaga, wala pang init ganyan. Naka-open. Pero mamaya pag mainit, magkuklose na tong kanyang mga dahon na parang bulaklak. Ayan. Pero yung pinaka-bulaklak niya talaga. Kita ba? Nasaan na? Ayan. Ayan po puti. Puti talaga. Sa loob po nitong mga parang ito petal. Ayan, sa loob po niyan ay ito yung mga bulaklak na kulay puti. Ayan. Ayan po. Marami pa yan ayan po. Magsusunod-sunod po yan. At saka ito po. Mayroon pa pala dito 2. Wait po. Wait. Hindi ko maabot. Ito po. Ayan yung pa. Maganda rin po ito. Hindi lang siya sobrang kulay, pero unique. Ayan, unique ang kanyang Ayan po. Diba po, ang ganda din niya. Ayan. Yung white powder pa ko, ayan po, katabi nitong makupa. Ito po, white po talaga yan. Plain white. Ayan. Namulaklak na to kaso tinatabunan nito ni Makupa. Kinat ko na nga to si Makupa. Ang bilis naman lumaki. Nabili ko to nung 2021 si Makupa. Nung uso pa yung mga nagtitinda ng halaman sa Goa. Ayan. Pwede naman itong tagpo. Ayan, mga ganito. Kasi ito gamot ito. Nakakain din yung bulaklak nito. Ay, yung bunga. Ito kasi bulaklak. Magiging bunga siya. Ayan, nakakain naman yan. Pwede naman to. Para tong parang pa-Christmas tree ang form ng mga dahon nito pag lumaki, pag tumaas. Ito po ay kinat ko na para magpantay-pantay. Ayan. Kinat ko. Para magpantay-pantay lang sila. Ayan. Puro na po sila namumunga. Ayan. Isa. Ayan doon sa dulo. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, masarap naman po ang bunga nito. Talagang yung, may konting pakla, yung lano, pero matamis naman po. Talagang makakain at magugustuhan nyo po. Ang mga santan din po kasi may santan po na dwarf, may santan na giant. Ito po, tulad nito. Halos hindi po yan nawawala ng bulaklak. Napakasipag po yan mamulaklak. Mayroon ako niyan ditong white. Ito kasi red orange. Masyadong dark yung pagka-orange niya. Mayroon po niyan yung parang parang light orange.
na para may pagka-peach. Yun yung wala sa akin. Pero yung white meron ako nandoon pero wala naman siyang bulaklak. Isa rin to sa mga pwedeng kung gusto niyo po ng flowering mini tree plant. Ayan sa ating garden. Kasi ayan tama lang. Matibay din po yan. Ang sanga niyan ay solid, matigas, kaya maganda siya sa garden. At the same time, maraming bulaklak. Pwede nyo pang design. Or sa ilalim, ayan, pag may shade, pwedeng lagyan ng ibang plants. Tulad po niyan. At syempre, napakaganda at sobrang perfect sa ating garden kasi para siyang nagiging umbrella tree ang powder puff. At ito nga pong red powder puff. Mayroon po nitong maliit. Yung maliit lang yung bulaklak. Pero ito, malaki yung bulaklak niya. Napakaganda rin po nito sa garden kasi mini tree lang siya. Ayan, tama lang yung size niya sa ating mga garden. Kahit meron lang po kayong isa sa mga mini flowering tree plant sa ating garden. Ayan, napakaganda na po. Kasi talagang sobrang appeal po ng mga flowering tree plant na mga mini. Ayan, maliliit lang. Hindi naman literal yung mga talagang mga nagkakahoy po. Ayan. Ngayong umaga, napakaganda lang pong pagmasdan. Ito mga bulaklak niya. Ganyan po ka-appeal yung mga flowering plants sa ating garden. Kaya ito po yung rason bakit gustong-gusto ko po talaga at sobra akong in love sa mga flowering tree plants. Sobra talaga po nilang appeal. Ayan po Yung pink ko lang kasi hindi ganun kalago sa itaas. Malago siya sa ibaba pero walang bulaklak. At yung white naman ay medyo nag-aagawan sila sa paglaki ni Makopa. Pero yung white po, very rare. Wala akong masyado nakikitang white na powder puff. Ito, marami. At yung pink, wala din. Bihira po. Bihira po ang may ganon. Ayan, sobra pong ganda. Sobrang nakakaaliw. Ayan po Ang dami niya pong bulaklak. Talagang namumukadkad talaga siya Tingnan niyo po Siyempre, marami pa po ang mga flowering tree plants. Napakadami pa po. 100,000 pa siguro mga variety yan. Pero ito kasi, ito lang yung available sa akin na pinapakita ko po sa inyo na pwedeng isa po dyan ay pwede nyo pong itanim sa inyong mga garden. At mas ma-appreciate po kasi natin yung plants pag may bulaklak. Kung wala namang bulaklak, minsan na-appreciate natin sila sa dahon. At kung napapansin nyo po ang mga tree flowering plants, hindi naman magaganda ang dahon nila. Mga common lang yung dahon. Pero yung mga hindi namumulaklak na halaman, sobrang gaganda po talaga ng dahon. Makukulay. Kaya nga po, lagi kong sinasabi, dahon pa lang, bulaklak na. Ayan. Tapos, eto din, pwedeng-pwede at perfect din sa garden. Talagang dinadapuan ng ibon. Si Don Manuel. Trinim ko na yan. Trinim ko siya. At ayan, hindi siya nawawala ng bulaklak. Sobrang daming bulaklak. Ayan, napakadaming bulaklak po niyan. Ayan po Sobrang lago. Maliit lang po yan. Nakapat nga lang po yan. Maraming ibon dyan na sumisip-sip sa katas ng mga bulaklak. Ayan, napakataas niya na din po. Ayan po. Ayan, hindi rin kayo lugi sa ganitong plants kasi para siyang nagiging umbrella plant dahil sa niya, ayan yung shape niya. Ayan, maganda rin. Tingnan niyo po, puro din bulaklak siya. Ayan, magkasawa po kayo sa bulaklak. Yun po yung aking mga available na mga tropical tree plant na mga tama lang yung mga pagkakahoy niya, yung pagiging woody niya, na sobra po talagang perfect sa garden. Sobrang nakaka-amaze. Basta po,
sobrang ganda nila, yung mga bulaklak talaga. Kasi halos po talaga, hindi sila nawawala ng bulaklak. Nababawasan, nagiging konti, pero kahit pa paano lagi pong may natitirang mga bulaklak sa kanila. Ang sisipag po nilang mamulaklak. Talaga pong hindi kayo lugi, naalagaan ito. At sabi ko nga niyan, sobra akong blessed. Kahit po ako ay nangingitim sa paghahalaman, lumalala ang mga barik ko sa kamay, hindi kamay pambabae yung aking kamay, dahil sobra itong krugado, ayan, hardworking itong aking mga kamay, pero siyempre ito yung binigay sa akin ni God, kasi mag-aalaga ito ng maraming plants, maraming responsibilidad itong kakaharapin, at yun nga po, yung pagiging certified plantita talaga pong napakalaking responsibilidad. Siyempre nakadepende yon sa garden kung maliit or tama lang, at nakadepende sa mga halaman kung ang mga halaman ay tama lang or medyo marami-raming konti, ganyan. Kaya nakadepende po yung ating trabaho sa mga inaalagaan nating plants. Pero kung mapapansin nyo naman po, wala naman ako masyadong mga plants na mga masisilan. Usually nga po marami akong mga common plants na hindi talaga pinapansin ng iba. Kumbaga parang wala silang amor kasi common nga po. Walang bulaklak. Tulad ng mga karakatua. Ay hindi po, sorry. Yung caricature, ayan. Marami kasing klase din yun. Yung mga halaman ko, dati nakatanim dito. Ayan, nang nilipat ko, nilipat ko doon. Ang gaganda. Basta po, yung mga halaman na walang bulaklak, magaganda talaga mga dahon. Sabi ko nga po niyan, nasa sa atin yon kung paano natin titingnan yung ganda ng bawat isa. Depende po yun sa preference natin. Ako kasi, lahat ko sila na-appreciate. Unique sila lahat. Ayan. Maraming salamat po sa mga nadadagdag na subscriber. Thank you po. May nadadagdag pa rin. Kahit na paano, talagang hindi naman nawawala yung may interest sa mga plants. Ayan. Maraming salamat po din. Ayan. Sa mga nanonood din po ng ads. Wow. Salamat po sa pagtiyaga. Kasi, siyempre, tiyaga kasi yun eh. Pag nainip ka talaga, i-skip mo yun. Normal yun. Kumbaga, ganun talaga ang buhay. Pero yung mga taong may mindset na, hindi na natin to i-skip. Panoorin natin to. Ano ba naman yung manood tayo ng ilang segundo? Gift natin yan dito sa nagbablog na to, na nakakuha tayo ng konting inspiration or konting ideas. Ayan. Sa mga ganun po yung mindset, thank you so much. Ayan. Maraming salamat po. Sa lahat ng aking mga viewers, sa mga nagko-comment, nagla-like, and nag-share. Thank you so much po sa inyong lahat. Happy planting, happy gardening, and good luck po sa mga paghahalaman natin. Siguro, singit ko lang to ng konti. Kasi dito, kagabi lumabas ako, wala kasi kaming signal ng Converge, lumabas ako doon sa may kapitbahay na 2 piso wifi. Yung mga tao doon na may mga tinatrangkaso, nagkakasakit, nagpapagamot sila sa albularyo. Tapos naisip ko, napakaswerte ko pala, kahit sobrang sagad, babad, ako sa pagod, yung katawan ko sa init, halos talo ko pa yung nakikiarawan na trabaho, kasi yung nakikiarawan na trabaho, pagdating ng 4:30 or 4:50 or alas 5, uuwi na yan. Ako po hanggat may liwanag, 6:30, nagtatrabaho pa rin po tayo. Ang ista ko lang naman, kung may kape, ayan, okay. Kung wala. Importante may tubig. Pero hindi po ako nagkakasakit sa awa ng Diyos. Maraming salamat, Lord. Ayan, maraming salamat talaga. Napakaswerte ko na may lakas ako. Sana, mas lalo, para mas maalagaan ko ang mga plans ko. Siguro din naisip ko, baka itong mga plans ko ang nagbibigay ng lakas sa akin. Sila yung nagbibigay sa akin ng energy kasi parang ginagantihan nila yung pag-aalaga ko sa kanila, yung atensyon na binibigay ko sa kanila. Kaya parang binabalik nila yung enerhiya nila sa akin siguro. Kaya kahit although sumasakit-sakit yung mga bewang, kasi normal naman po yun, yung mga kamay, pero hindi talaga ako sakitin. Ayan, share ko lang po, ayan, kaya
Ayan, sana hindi pa kayo mapagod mag-alaga ng mga plants kasi creation din yan ni God. Ayan, talagang kaakibat sa buhay natin na pwede natin napaglibangan. Na halos ang paghahalaman po kasi maubot dito ang oras mo. So mawawalan ka po talaga ng time magmarites sa kapitbahay. Kasi nga, hindi mo pa natatapos tong garden mo, wala ka talagang time magmarites. Kumbaga, madadivert yung negative na ugali mo into positive way dahil nga po mag-aalaga ka ng plants. Maiwasan mong ma-involved sa mga negative na pangyayari sa paligid mo sa pag naghahalaman. Katulad ko, ako makwento ko, pero hindi ako makapagkwento-kwento sa kapitbahay. Gabi lang sometimes kung kailangan kasi nga halos wala na nga akong time sa sarili ko. Paano pa ako magka-time magchika-chika? Pero okay naman sometimes magchika-chika, nakakawala rin ng pagod, nakakangiti. Lalo ko yung mga topic ay mga medyo funny din. Ayan. Thank you so much po and God bless you all.